Nagmadali naman akong bumaba sa sasakyan ko nang marating namin ang lugar ni Stella. Halos sirain ko na din ang pinto ng bahay niya dahil sa pagmamadali na makita ang mahal ko. Sumalubong sa amin ang sobrang tahimik na sala ng bahay niya. Walang mababakas na may tao sa loob. "Sa taas, Prince!" Saad sa akin ni Herman at agad naman akong sumunod sa kanya. Hinalughog namin ang lahat ng kwarto pero bigo kami. Wala kaming makita ni isang tao sa bahay. "Where are they?" Animoy bumagsak ang mundo ko nang malaman kong wala pala doon ang babaeng hinahanap ko. "Wala sila dito." "Where are they, Elsa?" Halos pasigaw na tanong ko dito nang hindi na ako mapakali. Sinundan pa ng malakas at sunod-sunod na pagkabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko may mali. "Sa rest house niya. Sigurado akong nandun sila ngayon kung wala sila dito." "Then let's go." Ani ko dito, saka nagmamadaling lumabas ng kwarto at bahay niya. Nasa biyahe ulit kami papunta sa rest house ni Stella na nasa Antipolo. Kahit hindi ako sigurado, nagpadala na din ako ng mga pulis doon na maaaring rumispondi agad habang wala pa kami. Abot-abot naman ng kaba at takot ko sa dibdib ko sa isiping nasa panganib ng mahal ko. "Malayo pa ba tayo?" Hindi mapakaling tanong ko. "Medyo malapit na tayo, Prince." Halos inabot pa kami ng kalahating oras bago nakarating sa Antipolo. Agad naman ako nilapitan ng isang pulis. "Mr. Alegre, I'm SP02 Perez. Positive ang lugar. Nandyan nga ang suspect. And I'm glad to know na siya din ang babaeng matagal na naming hinahanap. Hindi pa din ako makapagbigay ng go signal sa mga tauhan ko at inaantay ko pang pasya mo." "Thank you, SP02. I'll go inside and gusto ko akong unang kukuha sa asawa ko. Please do everything you can without hurting innocent people. Lalo ng asawa ko." May pag-aalalang saad ko rito. Nakahanda na nga din ang mga pulis sa labas ng Malapalasyong gate at sa buong paligid ng bahay. Natatakot ako para sa kaligtasan ng mag-ina ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip na hahantong sa ganitong sitwasyon ng lahat. Mabilis naman na nagbigay ng go signal ang SP02 sa mga tauhan niya para pasukin ang bahay. "Prince, sasama ako." "No, Elsa. You stay here. Delikado para sa'yo kung sasama ka pa sa loob. Herman, ikaw na munang bahala sa kanya." Saad ko dito nang sumunod siya sa akin para sumama sa loob ng bahay. "Pero gusto kong tumulong. Kaya kong sarili ko, Prince. Huwag kang mag-alala." Giit pa sa akin nito. "Hindi pwede, Elsa. Just stay here. Armado ang lahat ng tao sa loob. You'll be safe kung dito ka na lang." "Pero..." "Stay." Madiing sabi ko sa kanya. Masyadong delikado sa loob kung pati siya isasama pa. Ayoko din naman na may madamay pang inosenteng tao dahil kay Stella. Tinapunan ko muna ng tingin si Herman na nasa likod ni Elsa bago ako sumunod sa mga pulis. Kahit malaki ang gate na gawa sa matibay na bakal, ay hindi naman ito naging dahilan para mahirapan silang pasukin ito. Sunod-sunod na putok naman ng baril ang sumalubong agad sa amin. Madami palang tauhan si Stella na nagbabantay sa loob ng Malapalasyong gate. Palitan ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa mga tauhan ni Stella at ng mga alagad ng batas hanggang sa umatras ng mga ito at pumasok sa bahay. Pagkakataon naman naming makapasok doon para makita ang asawa ko. "Men, search the whole area. Move! Sundan ng iba sa likod. Move! Move!" Mabilis na utos ni SP02 sa mga tauhan niya. "I will find my wife." Ani ko dito. Saka nagmamadaling tinungo ang bawat kwartong nakapwesto sa ibaba ng bahay. Pero wala din akong makitang Chelsea ko. Hanggang sa mapadpad ako sa itaas na bahagi ng bahay. Nasa mababang pasilyo pa lang ako nang madinig kong boses ni Elsa. "Prince, alam ko kung nasan si Chelsea." "What are you doing here? It's too dangerous." Galit na tanong ko sa kanya. "Sorry, pero gusto ko lang talaga makatulong. Sumunod ka sa akin." Ani nito saka mabilis na tumakbo palayo sa akin. Sinundan ko naman agad siya hanggang sa marating namin ang isang malaking kwarto. Tingin ko isa itong soundproof na kwarto base sa ayos nito mula sa labas. Walang alinlangan na binuksan iyon ni Elsa. At ganun na lang ang pagkagulat ko nang tumambad sa paningin ko ang asawa kong walang malay. Habang nakahandusay sa sahig at puno ng dugo ang ibabang parte ng katawan niya. "Chelsea!" Sigaw ko at akmang lalapitan na sana siya. Nang biglang lumitaw sa harapan ko si Stella na may hawak na baril. "One more step, Cody, and I swear to you, susunod ka kaagad sa asawa mo sa impyerno."
Pinagpalipat-lipat niya pa sa amin ni Elsa ang hawak niyang baril. Traitor ka, Elsa. At since nandito ka na lang din naman, isasama na kita sa hukay sa dalawang ito. Napakasama mo, Stella. Nanggagalaiting sabi ko sa kanya. Ya. Masama na kung masama. At isusunod din kita kay Chelsea. Kasabay na saad nito ay pagtutok niya ng baril muli sa akin. What do you want, Stella? Ano bang gusto mo para tigilan mo na ako at ang asawa ko? You already ruined my life. Hindi pa ba sapat ang lahat ng mga ginawa mo mula noon hanggang ngayon? Sinira mo ang buhay ko. Pati pa ba ang buhay ni Chelsea? At ngayon dinamay mo pang anak ko. Puno ng galit na saad ko dito. Habang hindi ko na mapigilan ang sarili na umiyak at pakawalan ng mga luha sa mata ko. Habang pinagmamasdan ng mahal ko na nag-aagaw buhay. Wala naman akong magawa para lapitan siya upang tulungan. Dahil mas may laban si Stella kaysa sa akin. May hawak siyang baril. At alam kong isang maling galaw ko lang ay pwede niya din akong patayin. Hindi pa sapat ang lahat ng yon, Cody. Hindi pa sapat para sa akin ang sirain lang ang mga buhay niyo para makaganti sa lahat ng kasalanan niyo sa akin. Ani nito habang nanggigigil na itinutok sa akin ang hawak niyang baril. Wala akong maalala na nagawa kong kasalanan sa'yo, Stella. Dahil noon pa man ay pareho natin alam na walang tayo. Ikaw ang may madaming kasalanan sa akin. Pero ni minsan hindi ako gumanti sa'yo. Kahit niloko mo na din ako noon tungkol kay Luke. No! It's all your fault, Cody. Dahil kung tinanggap mo na lang sana ang anak ko, kung tinanggap mo na lang sana na anak mo din si Luke, I will never do this to you. Kung tinanggap mo na lang sana ako noon over that Chelsea bitch, buo sana tayo ngayon at masaya. But you did not choose me. Halos maputol ng mga ugat nito sa leeg dahil sa paggigigil nito sa akin. Nanggagalaiti ang mga daliri na kalabitin ng baril na nakatutok pa rin sa direksyon ko. No, Stella. Tanggap ko at napamahal na din sa akin ang anak mo. Kahit hindi ko siya kadugo. Pero ang magsinungaling ka at pati ang bata ay idamay mo sa kalokohan mo. Umiiling-iling na saad ko sa kanya habang nag-iisip kung paanong paraan ang gagawin ko para maagaw ko sa kanya ang baril. Kung talagang tanggap mo si Luke, hindi niyo bibilugin ang ulo niya at hindi niyo ako sisiraan sa kanya. Kayo ni Chelsea ang may kasalanan kung bakit nawala ang anak ko sa akin. At hindi pa sapat para sa akin nakabayaran sa pagkawala ng anak ko ang buhay ng asawa at anak mo. Agad naman akong naalerto nang bigla nitong itutok ang baril sa walang malay na asawa ko. No, Stella! Wag! Sigaw ni Elsa dito. Why, Elsa? Don't worry. Pati din naman ikaw ay isusunod ko. Kaya magkikita din kayo ni Chelsea sa impyerno. Humalakhak pa ito na halatang sira na nga ang pag-iisip niya. Stella, please. Don't do this. Tell me kung ano pang gusto mo at ibibigay ko. Just, please. Nahihirapang pagmamakaawa ko sa kanya habang hindi pa rin inaalis ang baril kay Chelsea. Just, please, tell me. Huwag mo lang saktan ang asawa ko. I'm begging you, Stella. Kung ito lang ang paraan para mailigtas ko ang mag-ina ko. Ngumiti naman ito sa akin ng nakakaloko nang tapunan ako nito ng tingin. Sa kanya inilipat muli sa akin ang pagtutok ng baril niya. Tumawa siya ng malakas. Cody! Kahit kailan talaga, ay nabulag ka na sa pagmamahal mo sa walang kwentang babaeng ito. Isa lang naman ang gusto ko eh. Anito saka naglakad palapit sa kinaroroonan ng bahaging ulo ng asawa ko. Tell me, please, pagsusumamo ko dito. You! Tipid at mabilis na sagot nito sa akin. Anong ibig niya sabihin? Akong papatayin niya? What? Ikaw ang gusto ko, Cody. Be mine again. At pakakawalan ko sila. May sira na nga talaga siya sa utak niya. Hindi na siyang Estela na dating kilala ko. Isa na siyang baliw at mamamatay tao. Baliw ka na nga talaga, Stella. Mabilis na saad sa kanya ni Elsa. Kunot-noot masamang tingin naman ang ipinukol sa kanya ni Stella. Saka sa kanya ulit itinutok ang baril. What did you just say? Baliw ka. Baliw ka, Stella.
Hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Dapat sa'yo pinapadala sa lungga ni Satanas para mabawasan ang mga baliw na kagaya mo dito sa mundo. Tumawa na naman ito ng malakas. Malakas na halakhak. Pero maya-maya ay naging seryoso itong bigla. Hindi ako baliw. Ikaw ang baliw, Elsa. Baliw ka. Baliw ka, Stella. Baliw! Sigaw ni Elsa dito. I won't waste my time to a little trash like you, Elsa. Maybe at least for now. But don't worry. Kasali ka naman talaga sa listahan ko ng mga papatahin ko. Uunahin ko nga lang si Cody. Because I know nag-iintay na sa kanyang mag-asawa niya sa impyerno. Anya at mabilis na muling ibinaling sa gawi ko ang baril na hawak niya. At walang pag-aalinlangan na ipinutok niya ito. Baliw ka! Baliw ka, Stella! Baliw! Sigaw ni Elsa dito. Malakas na alingaw na putok ng baril ang nadinig ko sa buong soundproof na kwarto. Halos maputol ang paghinga ko nang marinig kong malakas na putok ng baril nang muli itong itinuon sa akin ni Stella. Hindi pa ako makakilos sa kinatatayuan ko sa pag-aalala kung sino bang natamaan ng bala. Basta na lang naramdaman ko maya-maya ang mainit na likido na nakapako sa likod ni Elsa habang nakayakap ito sa akin. Elsa, utal kong tawag dito. Unti-unti naman itong lumayo sa akin at yumuko para tingnan ang sarili. Muli din itong umangat ng tingin sa akin, kasabay ng pagpapakawala ng isang matamis na ngiti sa mga labi niya. I'm so sorry. Please, tell Chelsea. I'm so sorry. No, Elsa. Please, huwag kang pipikit. Pero unti-unti na din siyang pumikit at tuluyan nang nawalan ng malay tao. Ganun na lang katalimang tingin na ipinukol sa akin ni Stella nang muli ko siyang balingan. Hayop ka, Stella. She deserves it. Masyado siyang pakailamera. Anito at muling itinutok sa akin ang baril niya. So now it's your turn, Cody. Say goodbye to Earth and hello to Chelsea on Hell. Tumawa pa ito ng malakas. Mabilis akong napalingon sa likuran ko nang madinig kong putok ng baril na nagmula sa pintuan ng kwarto. And there, I saw Herman holding a gun habang nakatingin sa direksyon ko. Muli akong napalingon kay Stella and I saw a blood in her stomach. Blood coming from her mouth. Kagaya ko'y gulat din ito na napahawak sa tiyan niya at makapanit ang dugo na nagmumula sa sariling katawan niya. Cody? Sabi nito habang unti-unti nang natutumba sa sahig. Agad naman akong dinaluhan ni Herman para tulungan si Elsa na hawak-hawak ko pa rin. What happened? Nabaril siya ni Stella. Hurry up, Herman. Kailangan niyang magamot. Ala-alalay niya itong pinangkot inilabas sa malaking kwarto. Saka naman nagdatingan ng mga pulis. Natauhan ni SPO2 Perez. Nagmamadali naman akong lumapit sa wala pa ring malay na asawa ko. Chelsea, wake up. Please, mami ko. Kung kanina'y panandali ang nawala ang takot at pag-aalala ko sa aking asawa. Ganon din namang kabilis na muli akong sinalakay ng kaba at sobrang takot sa dibdib ko. Lalo pat halos wala ng patda ang pag-agos ng dugo mula sa kanya. Agad ko siyang binuhat at nagmamadaling lumabas sa kwartong iyon. Men, assist Mr. Alegre to the hospital. Go! Tinig kong utos ni SPO2 sa tauhan niya. Habang nasa biyahe papunta sa pinakamalapit na hospital, ay hindi ko pa rin magawang iiwas ang paningin ko sa nag-aagaw buhay kong si Chelsea. Please, mami ko, kung bibitaw, malapit na tayo sa hospital. God, please help my wife. Save her. Pati na ang anak ko, nagmamakaawa ako sa'yo. Please. Hanggang sa makarating kami sa hospital, agad naman kaming inasikaso ng mga nurse. Isinakay agad sa stretcher ang duguan kong asawa. Doc Alegre, bungad sa akin ng doktor na kakilala ko. Ako ang gagamot sa asawa ko. Walang sabi-sabay pumasok agad ako sa ER at ipinahanda ang mga kagamitan sa paggamot sa asawa ko. Pero Dr. Alegre, much better kung kami na mag-aasikaso sa asawa mo. Baka hindi mo kaya kong iligtas ang asawa ko. Ililigtas ko ang asawa ko. May diing ani ko dito nang bigla ko siyang putulin sa pagsasalita niya. Wala na nga itong nagawa kundi utusan ng mga nurse na i-assist ako sa operasyon ng asawa ko.
Kahit balot ako ng takot at kaba na baka sa sariling kamay ko tuluyang mawala ang mag-ina ko, gagawin ko pa rin ang lahat, mailigtas ko lang sila. It's either ako o hindi ako ang gumamot sa mag-ina ko. Hindi ko pa rin mapapatawad ang sarili ko pag nawala sila sa akin. Please, Lord, help me to save my wife and my child. I can't bear to lose one of them. Ikamamatay ko. Please. Tahimik na nagdarasal habang pawisan na ginagamot ang asawa ko. Mababa ang matres ni Chelsea, kaya maliit ang tsansa na magkaanak kayo. Daddy ko, may chance pa naman na magka-baby tayo eh. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Promise ko sa'yo, pag nabuntis ako, iingatan ko ang anghel natin. Dahil siya lang ang tanging maibibigay ko sa iyong kayamanan at kaligayahan. Mabait ang Diyos, kamahalan, kaya naniniwala ako na bibigyan niya din tayo ng anak natin. Mga alaalang nangyari noon na bumalik sa pananaw ko. Noong mga panahong okay pa ang lahat sa amin. Noong nagsisimula pa lang kami at wala pang Stella na gumugulo sa amin. Noong panahong wala pang problema at puro saya at pagmamahalan lang ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Baby, please. Huwag kang bibitaw kay Mommy ha. Help Mommy to survive. Kailangan ko kayong dalawa. Di ko kakayanin at ayoko na isa lang si Mommy mo ang babalik sa akin. Mahal na mahal kita, Cody. Mahal na mahal din kita, Mommy ko. Habang humihinga pa ako. Habang nananatili pa ako dito sa mundo. I will always love you, Chelsea ko. Please, fight, Chelsea ko. Panay pa ang tingin ko sa machine na nasa gilid ng kama ni Chelsea. Doc Alegre, it's 70:30. No, I need my wife. Please, Chelsea, lumaban ka. Huwag kang bibitaw. Lumaban ka, wife. Please, please. Halos magwala na ako sa sobrang takot ko. Lalo pat dinig na dinig kong mabilis na pagtunog ng machine at pagtakbo ng linya doon. Kitang-kita kong mabilis na pagbaba ng numero sa machine na yon. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pakiramdam ko pati ako ay namatay din habang kitang-kita ko kung paanong nag-flatline ang linya sa machine na yon. Gumuho ang mundo ko. Pakiramdam ko nag-slow motion lahat ng nasa paligid ko. No! Chelsea! Please don't! Huwag mo akong iiwan, mahal ko. Dr. Alegre, wala na tayong magagawa. She's gone. Animoy nagpanting ang tenga ko dahil sa sinabi ng doktor. Hindi pa patay ang asawa ko. Buhay pa si Chelsea at ang anak ko. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Cody, anak! Dinig kong tawag sa akin ni Mommy, pero hindi na ako nag-abalang lingunin siya. Nanatili pa rin akong nakaupo sa harap ng mahabang bakal na lamesa. Habang tinititigan ng malamig na bangkay ng aking asawa na nakahiga doon. Wala pa rin patda sa pag-agos sa mga luha mula sa aking mga mata. Hindi ko kaya. Hindi ko tanggap. Hindi ko kailanman matatanggap na wala na ang aking pinakamamahal. Sobrang sakit. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit nawala ang 2 tao nagbibigay buhay sa akin. Kasalanan ko lahat. Dahil kung sana naging mabuti akong nobyo at katipan ni Chelsea, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Hindi mawawala sa akin ang mahal ko pati na ang anghel namin. Anak, halika na at magpahinga ka na. Anito, at naramdaman ko ang kamay niyang pumatong sa magkabilang balikat ko. Sunod-sunod na pag-iling ang ginawa ko at muling yumuko para yakapin ang aking asawa. Doon ay patuloy na umiyak. Muling humagulhol sa sakit at paninikip ng aking dibdib. Ma, hindi totoo ito. Buhay pa ang asawa ko. Chelsea, mahal ko, please wake up. Kailangan kita, Chelsea ko. Huwag mo kong iiwan. Nangako ka sa akin na hindi mo ko iiwan, di ba? Please, please wake up. Saad ko dito, kasabay ng malakas na paghagulhol. Niyuyugyug ko pa ang kanyang katawan para gisingin ito. Ngunit kagaya ng ginawa ko kanina, ay nananatili pa rin siyang tulog sa paningin ko.
Anak, Cody, wala na si Chelsea at ang anak mo. Please, tanggapin mo na lang ang katotohanan. Hanggang dito lang talaga ang buhay niya. Kahit masakit, we need to accept the truth. Just, no ma. Kailanman na hindi ko magagawang tanggapin na wala na si Chelsea. Mahirap, masakit. Pakiramdam ko ma, mamamatay din ako ngayon. Don't say that, anak. Wala nang kwenta at silbi ang buhay ko ma. Kung wala nang asawa at anak ko, mas mabuti pang mawala na din ako sa mundo para hindi ko na maramdaman ang sakit dito sa puso ko sa araw-araw na mabubuhay ako. Pero hindi ko naman kasama ang mag-ina ko. This is all my fault, ma. Dahil kung hindi ko sana nasaktan ang asawa ko, hindi aabot sa ganito ang buhay namin. Hindi sana siya mawawala sa akin. Hindi sana nawala ang anak namin. Ma, hindi ko kaya. Hindi ko kaya na wala sa akin ang asawa ko. Chelsea is my life, ma. Ramdam ko sa mga yakap ng aking inang lubos na awa para sa akin. Lugmok ako. Ramdam ko talaga na bumagsak ang langit sa buong pagkatao ko. Unti-unti ko din nararamdaman na pinapatay ang buong pagkatao ko dahil sa pagsisisi ko. May dahilan ng Diyos, anak, kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Anong dahilan, ma? Anong dahilan niya para kunin niya sa akin ang taong pinakamamahal ko? Diyos nga ba siya? Akala ko ba tumutulong siya sa mga taong mabubuti ang puso? Pero bakit ang asawa ko? Bakit ang anak ko pa? Ito ba ang dahilan niya? Ang saktan ako. Ang parusahan ako. Ma, bakit niya ibinigay sa akin si Chelsea? Kung babawiin niya din naman pala sa akin. Bakit niya pinaramdam sa akin ang sobrang pagmamahal ko kay Chelsea? Kung kukunin niya din ito sa akin. Kung totoong Diyos siya, ma, hindi niya ako sasaktan. Hindi niya hahayaan na mawala sa akin ang mag-ina ko. Hinanain ko sa aking ina. Oo, sinisisi ko rin ang Diyos kung bakit nawala sa akin ang mag-ina ko. Kung totoo siya, bakit hindi iniligtas si Chelsea at ang anak ko? Bakit hinayaan niyang magdusa kaming pareho? Kung totoong may Diyos, bakit niya hinayaan ang mga tao na magdusa sa kasalanang hindi naman nila ginawa? Anak, totoo ang Diyos. Totoo na may Diyos. Hindi sapat na dahilan ng pagkawala ng mag-ina mo para magalit at sumbatan mo ang ama natin. Kagaya mo mahirap at masakit tanggapin para sa akin na biglang nawala ang mag-ina mo. Pero anak, maniwala ka man o hindi, may magandang dahilan ng may kapal kung bakit. Maybe Chelsea is not your destiny. Siguro si Chelsea lang ang naging instrumento niya para matuto kang magmahal ng tapat at lubos. Na malaman mo ang halaga ng isang relasyon. Magiging okay din ang lahat, anak. Maniwala ka lang. Kung nasaan man ngayon ang mag-ina mo, hindi nila gugustuhin na maging miserable ang buhay mo. No, ma. Hindi mo kasi naiintindihan ang sakit na nararamdaman ko dito sa puso ko. I don't care kung hindi man si Chelsea ang nakatadhana sa akin. All I care is that I need her. I love Chelsea so much. Siya lang ang kailangan ko, ma. Siya lang. Si Chelsea lang. Please. Mami ko, come back. Mahal na mahal kita. Chelsea. Excuse me po, ma'am. Sir, kailangan na po namin kunin ang bangkay. Napapikit ako nang mariin ang madinig kong sinabi ng isang lalaki. Ayokong bitawan ng asawa ko. Babalik siya sa akin. Mas lalo ko pang hinigpitan ng yakap sa malamig na katawan ng asawa ko. Isiniksik ko sa leeg niyang mukha ko at doon ay patuloy na humagulhol.